Bago ang lahat, hindi alam kung sino yung merong bad game si Nikola Jokic or yung buong Phoenix Suns. Dahil sa dalawang games ni Nikola ngayong season, may average siyang 17 points, 13 rebounds at 12 assists per game. Samantalang yung Suns versus Denver Nuggets, tinambakan na si Jokic nasa 4 points lang nung first half. Pero meron siyang 7 rebounds at 11 assists. 2 minutes mark ng second quarter nakascore si Jokic ng field goals at nasa 4 minutes mark nakascore naman si Nikola mula sa free throws. Lamang ang Nuggets 63-53 pero lumayo ang score ng Nuggets sa third quarter nang si Nikola umi-score na. Nasa plus 51 pa ang Suns dahil sa kanilang 17 out of 50 mula sa 3-point area. Ang Nuggets naman 27 points, 9 out of 32. Kaso lamang ng 20 points ang Nuggets pagdating sa free throws, 38 out of 42 kontra sa Phoenix Suns na merong 18 out of 22 naman. Kaya ganun na lang ka-prostrate si Booker sa dami ng naibigay. Plus 4 ang mga starter ng Nuggets pagdating sa free throw area. Nasa 9-man rotation din ang Nuggets. Sa dami ng free throws ngayon, parang naging pisuhan yung NBA. Naka-triple-double pa rin si Nikola sa game versus Suns. 14 points, 14 rebounds, 15 assists. Yun nga lang, nasa 5 turnover. At nasa 5 out of 8 mula sa field. Yung isang tira pa ni Nikola doon hindi na counted. Panglima pa si Jokic sa mga player na merong back-to-back triple-double sa opening week. So pinagdudahan ng mga fans si Nikola Jokic bakit hindi siya tumira sa first quarter. At nung second quarter na, nung papatapos, doon pa lang siya kumuha ng attempts. Ito lang yung mga nakita ko sa interview. Kaya hindi tumira si Nikola Jokic sa first quarter until 2 minutes mark ng second quarter dahil inispread niya yung scoring sa mga ka-teammate niya. Hindi naman bago na siya ang facilitator or playmaker ng Denver. Gusto niya kasing mag-fit agad si Cam Johnson sa rotation ng Denver. Sa first game kasi ni Cam Johnson, nalimit siya sa 5 points, 3 rebounds at 3 assists. At nasa 8 attempts lang siya versus Golden State sa loob ng 32 minutes. Ang pinalitan ni Cam Johnson si MPJ na automatic i-score kapag nahawakan yung bola at mataas pa yung percentage. Versus Suns, si Cam Johnson nasa 15 points, 4 rebounds at 4 out of 9 pa rin naman sa field. Hindi nagkakalayo sa first game niya. Pero mas mataas na ang points ngayon at nakaagawa si Nikola ng mga play para sa kanya. Hindi di umano nagpapanik kasi si Coach Adelman na nag-struggle sa first game si Cam Johnson. Sa first quarter naman versus Suns, naka 7 points agad siya. So based doon, inayos lang ni Nikola Jokic yung system ng Nuggets. Kung titira agad kasi siya, mawawala sa rhythm si Cam Johnson at mawawala ulit sa rotation dahil andun si Aaron Gordon, andun pa si Christian Brown at itong si Jamal Murray. Lalo na si Aaron Gordon parang may galit sa ring ngayon Nakailang dunks ang ginawa versus Suns. Ang Memphis naka 2-1 na sa start ng season nang talunin nila ang Indiana. Hindi na pinabalik si Benedict Mathurin dahil sa injury sa paa. Nung last game niya pa nakuha yon pero siya ang high scorer sa Pacers, naka 26 points. Pero ang isa doon, ang gagaling ng mga rookies ngayon, lalo na yung sa Memphis, si Cedric Coward. Nasa 27 points, 6 rebounds, 4 assists, 6 out of 6 pa mula sa 3-point area. 3 straight na games na umiscore siya ng double digit off the bench. Siya yung number 2 player kay BJ Edgecombe pagdating sa rookie ladder. Nag-a-average agad si Coward ng 19 points, 3 rebounds at 2 assists. Si Edgecombe naman nasa 24 points, 6 rebounds at 5 assists. Kumpara last season, mas maraming rookies ngayon na naka-double digit average at nagkakaroon ng impact sa kanilang mga team. Si Coward din yung player na pinili ng Portland noong nakaraan June na ipinalit kay Young Hansen, kaya siya napunta ng Memphis. Kung si Edgecombe pa kamukha ng batang Butler, si Coward din meron din kamukha ito hindi ko lang maaalala Kahit si Ja Morant napabilib kay Coward. 3 sunod na taon na meron nakukuhang magagaling na rookies yung Memphis. Sa 2023, si Gigi Jackson, 2024, Jalen Wells, at 2025, Cedric Coward. Hindi duwag tumira or umiscore. Si Anthony Davis naman hindi concerned na 0-2 sa start ng season ng Dallas dahil sanay naman siya sa LA dati, nawawan. Walang panalo kahit 1. Saka hindi naman siya ang babanatan si Nico Harrison. Based naman kay Jason Kidd, wala pa sa kondisyon si Anthony Davis dahil galing nga siya sa surgery noong nakaraang off-season.
sa kanyang mata. Challenge din si AD na maging best player na merong suot na protective eyeglass. Nag-a-average pa rin naman si AD ng 24 points, 14 rebounds, 2 steals at 1.5 blocks per game. Wala pa sa condition yan, tumaba pa ng konti. Pero bumagsak kasi ng malala ang field goal percentage ni Anthony Davis. 39% na lang siya sa field kumpara sa 50% niya dati at nasa 25% na lang sa 3-point area. Sinisimulan ding ibalik ni Jason Kidd ang conditioning ni AD na pinalalaro siya ng matagal sa loob ng court. Kaso delikado si Anthony Davis na maglaro ng matagal or ibabad siya ng todo. Makukondisyon nga si AD pero baka ma-injured naman. Pero ang pinaka-problema naman talaga ni Anthony Davis hindi yung conditioning niya kundi wala naman talagang point guard na magamit yung Dallas. Si D'Angelo at si AD naman maganda yung nilalaro dati sa LA pero ayaw subukan ni Jason Kidd. Dahil nawawala sa position si Cooper Flagg kapag may kasamang ibang point guard ang Dallas.